Gusto nyo ba ng extra income? Mag-trade na kasama namin above 90% win rate signals. Mag-register na for free sa comment section. Malaking bagay ang bench ng Indiana Pacers sa Game 3. Dinomina ang Oklahoma City. At Warriors, posibleng makahanap ng next Nikola Jokic sa draft. Ngayong araw ng NBA Finals, bumawi si Tyrese Haliburton mula sa kanyang mahinang Game 2 performance sa pamamagitan ng 22 puntos para sa panalo ng Indiana Pacers laban sa Oklahoma City Thunder sa Game 3. Dahil dito lumamang ang Pacers sa serye, malaki rin ang ambag ng bench ng Indiana, lalo na sina Benedict Mathurin na may 25 puntos at TJ McConnell na may 10 puntos, 5 assists at 5 steals. Ayon kay Tim Reynolds ng AP, si McConnell ang kauna-unahang player na nagtala ng ganitong stat line mula sa bench sa isang NBA Finals game. Bagamat umiskor ng pinagsamang 70 puntos ang Big 3 ng Thunder at nalampasan ni Gilgeous-Alexander si Kevin Durant sa playoff scoring, malaking dagok ang 11 na turnovers ng team na ginawang 21 punto ng Pacers, isang mahigpit na leksyon para sa kanila. Maagang umarangkada si Chet Holmgren sa laro, umiskor ng 13 puntos sa first quarter, ang kanyang pinakamataas ngayong season gamit ang iba't ibang paraan ng pag-score. Maagang ginamit ng Pacers ang mismatches para kay Pascal Siakam laban sa mas maliliit na bantay ng OKC na nagresulta sa mabilis na puntos. Ngunit kapalit nito, naging mabagal ang simula ni Haliburton na umabot ng 6 na minuto bago mag-shoot. Maagang nag-lead ang Thunder kaya't napilitang mag-timeout ang Pacers. Pagbalik muling lumawak ang kalamangan bago bumawi si Haliburton sa pamamagitan isang steal na nagbunga ng fast break. Nakahabol ang Indiana pero natapos ang quarter na may lead pa rin ang OKC matapos ang mainit na shooting ni Lu Dort. Sa simula ng ikalawang quarter, umangat ang bench ng Pacers habang nakaupo sina Haliburton at Gilgeous-Alexander. Pinangunahan ni McConnell ang opensa at depensa habang si Mathurin ay mabilis na umiskor. Dahil dito, nakuha ng Indiana ang kalamangan at napilitang bumalik agad sa laro ang mga star ng Thunder. Bago mag-halftime, nagpakitang gilas si Haliburton sa sunod-sunod na plays habang si McConnell ang nagtapos ng half. Nagpalitan ng run ng dalawang team sa ikatlong quarter kung saan nagpakitang gilas si Haliburton ngunit tinapos ito ng Thunder na may kalamangan. Sa huling quarter, umangat muli ang bench ng Pacers sa pangunguna ni Mathurin at McConnell. Sa huli, bumalik si Haliburton para sa mga bigating shots habang si Toppin naglagay ng panapos na dunk. Tuluyang pinatibay ang panalo ng Indiana. Sa kabilang balita, maaaring tawagin ito ng ilan na swerte, ang iba naman ay tadhana. Ang pinakadakilang kwento ng pag-ibig sa basketball ay nangyari halos 11 taon na ang nakalilipas sa isang lubos na hindi inaasahang paraan. Nagtagpo ang kagandahan ng cheesy quesadilla at ang init ng beefy burrito upang syempre mabuo ang perpektong kasal ng Taco Bell's Quesarito na unang ipinakita sa ESPN coverage ng ikalawang round ng 2014 NBA Draft. At sa sandaling iyon nang hindi pa nila namamalayan, tahimik na ipinakilala sa mga fans ng Denver Nuggets si Nikola Jokic. Hindi sa pamamagitan ng highlight reels o malalalim na pagsusuri mula sa mga analyst kung paano niya babaguhin ang prangkisa, kundi sa ibaba ng screen bilang isang power forward mula Serbia na pinili sa ika-41 overall pick. May kasaysayan din ang Warriors pagdating sa pick na yon at ngayon ay hawak nila ulit ito para sa draft ngayong taon na magsisimula sa unang round sa Hunyo 25. Para maulit ang himala ng pagkakatuklas kay Jokic sa ika-41 pick, parang kailangang gumanap si Chris Paul bilang si Cliff Paul sa isang bagong State Farm commercial, magkaroon ng bagong paraan ang Taco Bell para live mass, at may lumutang na higanteng inflatable na pink Pegasus sa isang Toyota ad. Sa madaling sabi, halos imposibleng mangyari ulit. May sarili ng future Hall of Famer na second round pick ang Warriors, si Draymond Green. Si Nikola ay isang pambihira, isang hindi inaasahang hiyas. Dalawang players lang sa kasaysayan ng NBA ang naging MVP matapos mapili sa second round, si Willis Reed at si Jokic na nanalo ng award ng 3 beses. Sa unang 10 taon niya sa liga, 6 na beses na siyang nakapasok sa top 5 ng MVP voting. Noong pinili si Reed bilang second round pick noong 1964,
Siyam lang ang NBA teams noon. Siya ang ika-10 overall pick. Samantalang si Jokic, gaya ng nakita sa scroll nung draft, ay nag-average lamang ng 11.3 points and 6.3 rebounds over 25 games in 2013-14 while playing in the Adriatic League. Ang scouting report niya ay puno ng negatibo, kulang sa katawan at kakulangan sa athleticism. Isa siyang draft and stash prospect na nanatili pa sa Serbia para sa 2014-15 season, kung saan umangat ang stats niya sa 16.5 points, 9.7 rebounds, and 3.2 assists per game as a 32.6% three-point shooter. Simula nang maging general manager ng Warriors si Mike Dunleavy bago ang 2023 draft, puro college players lang ang kanyang pinipili. Pero gumawa siya ng kawili-wiling hakbang nang kunin ng Warriors si Taran Armstrong mula sa Australia's NBL sa isang two-way contract noong Pebrero. May ipinakita si Armstrong at kabilang siya sa plano para sa Summer League ng team. Bukas din ang posibilidad na tumingin muli sa international prospects ang Warriors, lalo na mula Australia. Si Alex Tuhey na may 2 professional na season na sa NBL ay may taas na 6'8", 21 taon at swak sa pangangailangan ng Warriors sa wing position. Kung gusto talaga ng Warriors na lumaki ang frontcourt, pwede rin nilang isaalang-alang ang 7'3" center na si Rocco Zikarsky mula sa Brisbane Bullets. Isa pang interesanting prospect ay si Hansen Yang mula China, 7'2" ang taas at magdiriwang ng ika-20 kaarawan sa araw mismo ng ikalawang round ng draft. Si Zikarsky naman ay magna-19 sa Hulyo. Pero kahit hindi nila makita ang susunod na Jokic, may matatagpuan pa ring talento at halaga sa pick na iyon kung mananatili sila sa ika-41. Ang pangalawang pinakamahusay na player na nakuha sa ika-41 pick batay sa win shares ay si Coutinho Mobley, isang certified scorer sa loob ng isang dekada bago nagretiro dahil sa kondisyon sa puso. Hanggang ngayon, naglalaro pa rin siya sa Big 3 League. Napasama siya sa All-Rookie Second Team bilang second round pick, pumangalawa sa 6th Man of the Year sa ikalawang taon niya at nag-average ng 16 na puntos kada laro sa loob ng 11 taong career. Ang mga numerong yan at mga parangal ay tiyak na tatanggapin ng Warriors kung makakakuha sila ng ganong klaseng pick ngayong taon. May mga mas kamakailang halimbawa rin na pwedeng magbigay pag-asa sina Willie Green, Jody Meeks, Pat Connaughton, Jared Vanderbilt at Trey Jones. Hindi sila perpekto, pero lahat sila ay may maayos na naging career sa NBA. Kung makakakuha ang Warriors ng isang Green, Meeks, Connaughton, Vanderbilt o Jones sa ika-41, karapat dapat purihin ang kanilang scouting team at front office. Sa nakaraang 2 draft, nagawa ni Dunleavy na makahanap ng mga second round picks na mas mababa pa sa ika-41 at nagpakitang gilas sa kabila ng mababang inaasahan. Nakakalungkot man na hindi na ginagawa ang kesarito, kaya't wala nang katulad na draft story tulad ng kay Nikola Jokic. Hindi ibig sabihin ay imposible nang makahanap ng panibagong success story. Hindi pa tapos ang paglalakbay ni Dunleavy.